Good morning mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome back dito sa AJ Commentaries. Kagigising ko lamang po kaya magapa mukha. Magandang araw po sa inyo. Salamat po doon sa mga nakapanood at nakapakinig doon sa mga nakaraan kong videos na pinost patungkol sa ating pagpapaliwanag sa iba't ibang mga bagay na nangyari sa politika at gobyerno ng ating bansa, mga kababayan. At sa pagkakataong ito, akin pong gustong bigyang komentaryo at opinyon at ating gusto ring talakayin, mga kababayan, itong nangyari sa pre-trial para sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte, mga kababayan. Yung mga inaasahan nating mga ihaharap na testigo, yan ang mga gusto natin pag-usapan. Pero bago po yan, mga kababayan, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, sana naman po kayo po ay mag-subscribe, mag-comment na rin at mag-like para po magkausap-usap po tayo dito, mga kababayan. Alright, so ang gusto po nating tukuyin doon sa pinresentang mga o nilagay nila sa pre-trial na mga witnesses nila na aasahan natin, mga kababayan, na attend na impeachment trial at upang ma-cross-examine, upang matanong, makapagbigay impormasyon sa mga gumugulo ng mga tanong sa isipan ng mga mamamayan, mga kababayan. Ang una dyan, mga kababayan, yung mga pangalan na hindi nila nakita sa record ng PSA at ganun din, mga kababayan, mga pangalan na kaduda-duda dahil nakatanggap ng mga malalaking halaga gamit ang confidential fund ng Vice President o Office of the Vice President. Una na nga dyan, mga kababayan, yung Mary Grace Piatos na nilagay sa listahan ng mga testigo ng prosecution at ganoon din alam natin doon din sa defense. So ano po ang epekto ng, mga kababayan? Kung pinagdihin nila ang fictitious character yan, hindi totoo, hindi nag-e-exist. Kasi sabi ng PSA, walang birth certificate, wala sa kanilang record na may pinanganak na ang pangalan ay Mary Grace Piatos. So dalawa lang pong punto yan, mga kababayan. Una, kapag may humarap diyan, mga kababayan, pagkakataon ngayon ng both parties na i-examine yan, tanungin, alamin ang mga impormasyon tungkol dyan sa Mary Grace Piatos na yan. Pag i-cross-examine yan, mga kababayan, unang-una dyan, aalamin yung kanyang katauhan. Siya ba talaga yung Mary Grace Piatos o siya yung nagpapanggap lang na Mary Grace Piatos? Kasi unang-una, gaya na sabi natin, wala pong record. Bakit siya walang birth certificate? Kailangan niya ipaliwanag. Saan siya nag-aral? Saan school? Nasaan ang record niya? Marriage certificate? Kung meron man siya, kung kasal man siya. At alam niyo po, mahirap po bigla na lang kayong gumawa ng isang tao na hindi totoo dahil hahanglungkatin ang background yan, mga kababayan. Lalo ngayon sa panahon na may social media, imposibleng walang picture yan kasama ng iba't ibang kanyang mga kapamilya habang lumalaki, mga kababayan. So ngayon, aalamin yan at I think kapag yan walang maisagot, yari talaga sila. Dahil mahirap po yung on the spot na mag-iisip ka ng dahilan, kahit magplano pa po sila, kahit po talagang umpisahan nila ang paghahanda ng mga tanong at sagot para lang mapatunayan na nag-e-exist si Mary Grace Piatos, pero document-wise, mga kababayan, mahirapan silang patunayan dahil nga kahit sino pwede magsabing sila yung Mary Grace Piatos kung walang dokumento. Kaya sabi natin, aalamin niya kung saan nag-aral, saan nagtrabaho, mga taxes niyan, mga kababayan. Kasi may taxes tayo, mga Pilipino. So, anong mga properties na nakapangalan sa kanya, paano siya nagbabayad. Kasi po, bakit po natin inaalam yan? Kasi po, isa po siya sa recipient ng hinahanap at tinutuligsa ngayong pondo ng confidential fund mula sa Office of the Vice President. Kung mayroong Mary Grace Piatos na nakatanggap ng milyong-milyong halaga at pumirma, dapat lang, obligasyon ng tirapatan ng mamamayang Pilipino malaman saan napunta yung pera. Ngayon, pangalawa, kung walang maipresenta na Mary Grace Piatos, lumalabas, talagang fictitious character yan, mga kaibigan, mga made-up name, mga ginawang mga pangalan para lang may pumirma kuno. Sila lang pumirma, nagmawa ng sariling pangalan para mailabas ang pondo. Ngayon, nasaan ang pondo kung yun ang totoo? Kaya lalabas din, mga kababayan, mabigat
ang magiging sitwasyon sa pagpapalabas ng Mary Grace Piatos na yan. Diyan ay malaki ang pananagutan at maaaring iyan pa ika-convict niya para diyan sa confidential fund na articles of impeachment niya. Kasi hindi lamang po yung Mary Grace Piatos na yan. Actually, meron pa po yan. Meron pa pong Siami Ochoa po ba yun? At meron pang Kokoy Villamin. So, yung mga yan, mga kababayan, ang tanong dyan, are they existing? Are they human beings? Ano? Kasi walang records eh. Mahirap pong paniwalaan na wala kayong kahit birth certificate, wala kayong taxes records, kahit na walang record eh. So, sa panahon ngayon na social media na, mga kababayan, madaling hanapin. Pati pictures man lang. Growing up, makikita na yan. Kung sino mga nakasama mo, nakasalamuha mo, sino mga testigo na nag-e-exist ka. Mabigat po kasi pag may ginawa lang, may pinapunta lang doon upang ipakita na meron Mary Grace Piatos, pero ang totoo, hindi naman pala siya yun. Mahuhuli yan. Maaari pong madisbar pa yung mga abogadong gagawa o tutulong para dayain ang impormasyon niyan. Pero siyempre, may depensa sila doon. Pero unusual lang, mga kababayan, na yung mga taong ito na nilalagay, na nakakakuha ng pondo, na nakakakuha ng nagiging recipient ng malalaking halaga, hanggang ngayon, mga kababayan, 2 taon na ata yung hearing nila doon sa House of Representatives. Hindi man lang nila binigyan ng linaw. Ano pa pong gusto natin pag-usapan? Yung may huwagang box, yung BIR box, mga kaibigan, na sinelyuhan yan sa House of Representatives. Pero, pagdating sa pre-trial, hindi pumayag ang defense na ma-mark as evidence. Ibig sabihin, hindi siya official na pinapasama sa mga ipipresenta doon sa impeachment trial. Kaya nakakapagtaka maging ang pagpirma man lang, no? Hindi rin pumayag. So, bakit, mga kababayan? May tinatago ba? Wala pa nakakalam kung ano naman ng box na yon. Alam po natin, yun ay tungkol sa kanyang mga taxes, mga deklarasyon ng kanyang taxes. Pero ang argumento kasi na naririnig natin mula sa defense, dapat daw hindi sinisilip yung kanyang mga kinita, mga taxes bago siya maging vice president. Pero lingkod bayad po siya eh. Kailangan makita po yung saan siya nagmula eh. Di po ba? Karapatan ng taong bayan na makita yun eh. So, ang nakakapagtaka doon, bakit parang takot na mabisto? Bakit ayaw nyo hayaan na buksan ang box na yan? Natatandaan nyo po sa impeachment trial ni President Erap noon, yung envelope na hindi pinabuksan, yun ang nagdulot ng galit ng tao. Kung wala naman tinatago, bakit hindi na lang buksan? Mga kababayan, dahil nandun ba yung tax records ng asawa ni Carpio at hindi naman siya ang impeachable officer? Mga kababayan, asawa yun conjugal yun. So dapat lang na makita, kasi bukod naman sa sweldo ng isang vice president, meron pa yung mga negosyo no? So itutugma lang naman malalaman na kung meron ba talagang nangyayaring hindi tama. Pero dahil nga ayaw nilang pabuksan yan, mananatili ang tanong at kwestiyon at ang duda ng taong bayan. Kaya pinakamaganda niya pagdating doon sa impeachment trial, buksan upang magkaalaman, mga kababayan. Anong tingin niyo dyan? Ako, ang tingin ko, mga kababayan, hindi sila komportabling buksan dahil siguro may alam silang posible na kapag nakita, magpapadiin sa kanila. Kasi gaya nga nasabi natin kanina, wala naman nakakaalam ng eksaktong nakapaloob sa mga dokumento doon. Kung hindi naman nila alam, malay natin kung maging depensa pa nila yan, pakatulong pa sa kanila. Pero bakit ayaw nilang buksan? Yun ang hindi natin alam, mga kababayan. Iwanan ko po ang tanong na yan sa inyo, mga kababayan. Hanggang dito po muna. Marami pong salamat. Sana po ay makapag-isip-isip tayo para sa nalalapit na impeachment trial at tayo po ay magbantay sa mga magiging gawa at hatol ng ating mga senator judges. Tandaan po natin, hindi lamang po si Vice President Sara Duterte ang lilitisin dito. Maging ang mga senator judges ay lilitisin ng taong bayan, lalong-lalo na yung mga re-electionists ng 2028.
dahil sa kanilang magiging desisyon kung sila ibabase dahil sa ebidensya o dahil sa kanilang mga partido. Maraming salamat mga kababayan. AJ Commentaries po.